magiging takbo nitong laban or battle for second spot sa pagitan ng Smart Omega Neos and ng TNZ4 together with their new combinations, their new lineups na alam kong maraming ang nag-aabang. Oo. And definitely the question that we need to ask here first, no? How will Andoryu adapt to the existing meta that Smart Omega Neos has? Kasi kung babalikan natin, Andoryu only had one full day to be able to gel in with the team. Will that be enough? Yan ang ating sasagutin for game number 1. Isang araw kasi kahapon lang inanunsyo Yes. na meron po tayong magaganap na last minute swap or switcheroo sa pagitan ng MPL and MDL teams ng Smart Omega. Pero West dito sa bandang top lane, clearly minamaximize na yung kanyang advantage sa laning phase. Nag-sprint na nga agad using the Irithel para lang malamangan dito si Kuro. Oh, kasi minention natin kanina how crucial the sprint is, especially for an Irithel. And considering that this is a 1-1 Brigida, sinasabi ni Joshi Kicks, ito paborito niya itong sinasabi. Yung 1-1, ang pang-counter dyan ay Irithel. So, sobrang crucial ng pagkaka-pick up ng Irithel na to because in a way, hindi masyadong enable itong si 1-1 na mag-snowball come at the early stage of the match. Pero nandun na din naman si Nasty Wayne. Quest dito, medyo nangangalahati ang buhay. Nasty Wayne naabot doon with a high electrifying beats pero may iwasan lang din naman ni West. So, yung emblem ni West kanina, may additional movement speed din siyang kinuha. So, apart pa doon sa quantum charge, sa sprint, isa na namang mabilis na nagwawalang Irithel to. Yes, oo. And dahil nga ang Irithel ay very reliant on being able to snowball, no, and makapag-build up ng enough item, kailangan niya yun para meron siyang ability to be able to do double laning. Pero, ang ganda na ginawa doon ni Andoryu. Kasi, ang ganda na pagkakaabang niya kay Vin, na-poke niya si Vin doon, and because of that, medyo mahuhuli lang in terms of positioning inside ng TNZ4. Kakaiba yung rotation ay ginagawa ngayon ni Ready Andoryu. battle! Pero pumasok na nga yung mga players ng TNZ4 making sure na mapapasa kamay nila doon ang Turtle. Alanganin na ang sitwasyon ngayon at mukhang magiging first blood pa nga ang ating panibagong jungler para sa Smart Omega Neos. Nasty Wayne at Qrem, isunod mo na rin sila. Uy. At mukhang maging si Micro ay tutumba na. That's 1-4-3 exchange and definitely in favor for the side of Smart Omega Neos. Yes, nakakuha yung side ng TNCZ4 ng isang pagong and nagkaroon sila ng enough space for Kuro. However, hindi din yun nagiging masyadong beneficial just because nakuha ni Supermark yung purple buff nitong si Nasty Wayne and isa sa mga conditions just so that medyo mahirapan ng Joy to snowball ay makuhanan mo ng isang buff. Kanina pa yung pagpaparamdam ni Supermark. Yeah. Tinatambayan niya lahat ng pinafarman dito ni Nasty Wayne at minamataan niya kung nasan ba halos lahat ng mga miyembro ng TNZ4. Ginamitan na doon ang high electrifying beats at sinubukang ipitin nila Qrem at nila Vin. Pero look at the Jeet Kundo and the Shunpo na nagagawa siyang ilayo. Grabe yung ginawa dito ni Supermark. Ang ganda na pagkakavision niya. And nung nakita na niya na nandito na yung lahat ng kupunan ng side ng TNCZ4, sabi niya, okay, backawin na lang muna. Lugi ako, 3v1 to. My mission is done. Yes. Nakita ko na, alam ko na at least kung nasan sila for that short period of time. At nakikita mong dahil doon, naiaangat naman din ng kanilang mga side lanes yung kanilang mga posisyon at namamaximize ng sobra ni West yung kalamangan niya kontra dito sa 1-1 ngayon. At dito naman sa bandang ibaba, Micro, mahanap nga lang nila Andoryu at nila Luis. Kung siya ay gagamitan na nga ng maso, split-split, na force na at ang susunod yata nilang intensyon ay manggulo sa Turtle or sa Purple ni Nasty Wayne. Masesecure pa rin naman niya ito nonetheless, pero now they know wala siyang retribution. And because wala siyang retribution, susubukan ng pumwesto ng Smart Omega Neos doon sa part na yon ng mapa. 4 laban sa 4 habang si Micro nakikipag-microhan pero hindi yata siya magiging enough na sipa na doon. Wala si Qrem, walang Minoan Fury. Gets mo kung bakit kinubit ni Luis doon sa bottom lane si Micro kasi wala nang split-split eh. Pero si Kuro nagaanap ng maistas, takan. Still the Turtle, mapupunta sa kamay ng Smart Omega Neos. At tuloy-tuloy lang yung pag-continue ni Andoryu ng farm sa kabilang mapa. Oo, and yun naman talaga yung kailangan niyang gawin as Fredrin compared to this Joy nitong si Nasty Wayne. Kasi nga naman,
mas meron siyang capability na mag-gank and mag-invade ng jungle camp ng kanyang kalaban. But because of that, nakukuha naman ni Nasty Wayne yung mga buff Yeah. na dapat nakukuha ni Andorio. So in a way, masasabi natin na nade-delay lang din si Andorio doon sa ginagawa niya. Medyo hindi niya nakukuha yung kanyang gustong gawin at hindi nagiging maganda yon lalo Micro! para sa kanya. Pero si Micro doon, babagsak sa ilalim ng tore. Makakasplit-split lang din para mabuhay pa. Binagsakan ni Ryle ng feathered airstrike pero naiwasan din naman niya. So, balik muna tayo sa pagiging kalmado ng onti. Oo. Balik tayo sa equilibrium right now. Pero titignan natin, meron ng 2K gold lead ang side ng Smart Omega Neos. Nasty Wayne, susubukan yata bigyan dito si Luis pero hindi pa enough ang kanyang damage output kasi nga naman, naka-tough boots ito. Tapos, first build Radiant Armor! Inuna talaga. Para siguradong Wala. hindi ako masasaktan kay Nasty Wayne at kina Vin. Kaya kong humarap, hindi ako problema. And actually, even for Micro, yun kasi yung gagamitin mo to counter din yung paunti-unting damage na madidish out niya as the glue sa early laning phase. So, masasabi natin ngayon na magmamatapang na lang talaga si Luis. Standing pa on a 2-0-1, kaya parang maganda-ganda yung kanyang kinatatayuan. And ito na yung sinasabi natin, no, yung ability ng isang Fredrin or ng utility junglers in general na mag-invade against the jungle camps ng kanilang kalaban dahil nakuha lang din naman nitong si Andorio yung full buff nitong si Nasty Wayne. Kaya mukhang ang gusto na lang nilang gawin, kunin yung orange tapos hanap na lang tayo ng trade dito sa top. Oh, mabiguman si Andorio, babalik din siya kasi gusto niya talagang panindan yung ganung pag-deny na ginagawa nila kay Nasty Wayne. Kasi in the long run naman, sobrang magiging beneficial nun. Hindi Yes. magiging sobrang aggro ni Nasty Wayne din. Yes. Pero speaking of aggro, siguro rito, nag-inspire na nga yata, hindi yata makakahanap ng sastakan. Iiwasan na lang yung kamuntikang hanap din ni Supermark sa kanya. Andorio, nakuha na naman din yung turtle mag-isa. And with that, dalawang uncontested turtle for the side of Smart Omega Neos. Pero apat ang nandito sa side ng TNC Z4 sa top. Si Ryle mahuli! Wala nang wins by wings, meron na pala. Tapos yung flicker, sumakto pa talaga. May mahuling isa si Supermark. Nasipa. Pero yung Minion Fury, mananakap yata silang lahat. Nandun pala si Luis para rin sumalubong with the penalty zone. Kaso makakahanap ng crossbow of Tang. Web. Doon si Kuro. Pero yung damage, Uy. medyo kapos pa yata. Appraisers Surati binagsak na pero maiiwasan lang din nila. Ang ganda na pagkakakas ng ultimate coming from yung Kyurem. Yung Minoan's Fury ng isang Minotaur, kapag nag-cast ka ng second skill yung heal sa enraged state, in a way, magkakaroon siya ng ability to absorb the damage and heal it again. Just because of that, nabuhay si Kyurem in that specific matchup habang si Andorio susubukang i-defend yung top! Kuro doon, medyo nadama Sakit yung ni sakit Wes. ng heavy crossbow at hindi na niya matatakasan kahit ano pang talon ang gawin niya. Eto na pala yung damage na naipon ni West. And ito din yung sinasabi ni Joshi Cakes na merong ability yung isang Irithel just to burst down a 1-1, especially kung wala pang Wind of Nature ito. Kaya naman ang ganda ng ginawa doon ng side ng Smart Omega Neos. 50 seconds before the next Lord comes out. Si Supermark ang ganda ng pwesto. Si Micro ang susubukan nilang bigyan pero split-split lang din naman. Nagapan na doon yung pagdala sana sa kanya sa kaniyang mga kalaban na madedepensahan din kahit papano itong top lane turret. Pero ipipilit ng Smart Yes. Omega Neos na mapatumba ito kahit ano pa yung mangyari. Habang sa bot, susubukan gumawa ng diversion play nitong si Kyurem as well as nitong si Vinci Luis yata ang bibigyan. Hindi na niya makakast yung kanyang penalty zone dahil siya na rin ay maliliparan. Maaabutan kahit Uy, papano. buhay! At buhay pero hindi na makakauwi. Andun yung Appraiser's Wrath. Ibinagsak pero naiwasan. Kaya naman ngayon si Andorio, siya yung pinag-iinitan. Parehas makakatakas lahat ng kanina pa natin tinitignan. Puwera kay Luis, siya lang yung nabigyan. Isa laban sa wala. A very wonderful movement coming from the side of TNC Z4. And nakikita na natin kung paano nga ba nagiging malakas ang lineup na meron sila. Kailangan lang nilang magsama-sama just to gang up on one specific member of the side of Smart Omega Neos. Pero Ryle, nararamdaman na rin yung damage output. Unti-unti nang humahapde, bumabakat yung ibon nitong si Farsis and kailangan na din tong respetuhin ng side ng TNC Z4. Grabe si West kahit siya na lang mag-isa. Nadadamage at nazuzone niya na nga si Micro eh. Ganun na yung level of damage na kaya niya nang ibitaw kontra sa lineup ng TNC4. At tamang pagpaparamdam lang pero at most yun yung kanilang kinayang gawin ngayon dahil iba na ang kayang i-dish out with a 5K gold lead ng Smart Omega Neos. Exactly. And maganda din na yun yung ginawa nila just because first Lord of the match pa lang din naman to, Brigida. In a way, alam nila na kaya pa nilang i-defend dito just
dahil meron silang isang Valentina as well as isang Minotaur. Pero so far, ang ganda ng positioning coming from Ryle kaya hindi nagagaya nitong si Vin yung kanyang feathered airstrike. Todo gatekeep Totoo. ng kanyang feathered airstrike. Hindi mo pwedeng kopyahin, ako lang yung pwedeng gumamit Ayan na nito. nga. Pero ito yata yung hindi nila ipapag-split Nagdabog. split, kaso nagdabog na rin naman doon sa Penalty kabilang zone. dako. Etong si Curem, napakaraming nagdadabog. Pero ang kinakailangan lang nating mataan Uy. ay yung damage na nanggagaling sa heavy crossbow. Andorio yata doon, medyo naipit sa ilalim ng tore. Nasty Way naghahanap ng kanyang magiging sagot. Ryle is finally caught at siya yung magiging kapalit. Pero ma-open lang nun yung opportunity para sa Smart Omega Neos kumuha ng mga tore. 2-for-1 exchange at unti-unti nang humaharap ang side ng Smart Omega Neos. Hindi lang isa, kundi dalawa, tatlong tore ang gusto nilang patumbahin habang tatlong miyembro ng side ng TNCC4 ang buhay. Nasty Wayne sinusubukang mag-defend sa bot. Ito na yung kanilang literal na pag-focus lang sa mga tore. At nakikita mo kung papaanong magbabalik ang kinikilala nating Smart Omega Neos. Yung kupunan na tila ba laging nagmamadali. Ito na naman sila sa kanilang mga playstyles na ginagawa. At kinakailangan ito yung awatin ng TNZ4. 11 minutes in and 6K gold lead all in favor of the barangay. Kung ang Omega timers dito sa MPL ng side ng Omega ay 18 minutes, ang side ng Smart Omega Neos dito sa MDL, 10 minutes ang Omega timers! Naghahanap dito na magiging bawi ang TNZ4. Binagsakan na ni Ryle ng feathered airstrike. Napupok at nabawasan na yung HP ng mga miyembro. Vin, ang kinopya na lang muna ay ang penalty zone. Todo tago talaga dito si Ryle. And at least siguro, yung penalty zone ay pwedeng i-utilize ng TNZ for later on to go for the counter-engage. Kaso Yes. kasi parang hindi rin naman kasi sobrang kinukumit ng Smart Omega News pag alam nilang alanganin eh. Oo. And yung mga alanganing factor na yun yung nagpapahirap sa kanila kasi nga naman nagiging hesitant sila. Whereas for the side of Smart Omega Neos, hindi talaga sila nagpapatumpik-tumpik pa in terms of setting up that play. Kung papansinin natin, naka-winter truncheon na itong si Ryle. Hindi siya nagbuo agad ng Divine Glaive kasi nga naman, si Nasty Wayne siya at siya lang yung pinupunta. Gustong i-distort ni Nasty Wayne yung kanyang rotation. However, nagiging maganda kasi yung item pathing coming from Ryle. Kaya naman ito ang mangyayari dito sa mid. Susubukan yata nilang bigyan si Supermark. Kaya naman napa-flicker out ito. Tapos si Kuro nararamdaman yung damage from that heavy crossbow. Parang first skill, second Hindi skill nga lang pala. ano yun eh, ni West yun eh. Tapos ganun na, nangalahati na agad yung buhay dito ni Kuro. At kinakailangan mo rin Level na siya. talagang i-comment dito yung ginagawang pagposisyon at pag-iingat ni Ryle. Kasi parang bihira ka lang makakita ng Farsa na hindi masyadong nabibigyan Yes. ng may presence ng isang Joy sa kalaban. Definitely. So, eto na ang susunod na pagsubok ng TNZ4. Nauuna sila ngayon sa pagposisyon sa bandang Lord Pit. Mahanap na rin sila kahit papaano, nabawasan na nakahati na si Supermark. So, ito na ba ang kanilang pagkakataon para kahit papaano ay lumamang? Oh, yung Lord pinupush lang naman sa kanilang side habang yung top minion wave ay naka-flow para sa side ng Barangay Andoryu. Sinusubukang kunin yung Lord sa kanilang banda habang meron din naman siyang 1 level gap against Nasty Wayne. Kaya naman TNCC4, ano ang gagawin nila? Dalawang penalty zone nagkabagsakan dito pero si Nasty Way na makakasecure ng ating Lord. Hinahabol ni West doon sa kabilang dako si Kuro pero doon naman sa kabila may ipit na isa. Si Kuro ay may papalibutan ng 3 at mukhang siya ay isusunod na. Maging pala si Apat. Kuro tumumba at dalawa na lang ang natitira. Si Micro ngayon pinagigitnaan din. Itatry tumakas pero hindi na yata kakayanin pa. It's a double kill for Andorio. Si Nasty Way na lang mag-isa. 4 para sa isang Lord, worth it. Sabi ng barangay, unti-unti na nilang minamartsahan ang base ng kanilang kalaban pero yung Lord magsaspawn na mag-isa na lang si Nasty Wayne. Ang call na barangay ay end! Gusto na nilang tapusin dahil meron talaga silang pinagmamadalian. And with that takedown, sila ang